Ito na, nandiyan na ba sa linya natin ang unang ating bisita? Ayun, naririnig ko na. Andiyan na sa linya natin si San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie Season po ito at kayo po ay live sa one-on-one, walang personalan. Good morning, sir. Yes, good morning, Connie. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Opo, 100% attendance ng mga Metro Manila mayors noong January 10 ho ba yun? O February 10? Tama ho ba? Yes, a few days ago A po few yun. days Sa ago meeting lang, po oo. namin with Executive Secretary Ralph Recto. Tama, Ate oo. Connie. Yung mga key officials nandoon, si Executive Secretary Ralph Recto, DILG Secretary John Vic Remulla, and former DILG Secretary Benher Abalos. Pwede ho kami makibalita kasi ang sabi lang, yung discussion nag-revolve around Local Government Support Fund para mapalakas daw ang mga LGU. Pwede ho ba kaming makibalita? Ano bang mga update doon? Opo, yes, Connie at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay talagang ini-empower ang ating mga local government units. Ano hong ibig sabihin nito? For this year po, no, ang Local Government Support Fund o LGSF na tinatawag, meron siyang kabuuan na pondo na 57 billion pesos. No? Mm-mm. At yan po ay napakalaki kumpara sa mga nakaraang taon at nakaraang administrasyon. At sa 57 billion na yan, 37 billion po ay tinatawag na financial assistance to local government units. At yan po ay para sa mga lalawigan, mga lungsod, mga bayan, Mm-mm. at ganoon din sa mga barangay ng ating bansa. So ito po ay isang pondo para po tulungan ng mga local government units at isa-isa na nga hong kinakausap ang mga heads ng mga leagues. Tayo po ang National President po ng League of Cities of the Philippines. Ganoon Mm-mm. din, President din po ng Metro Manila Council. So ang proseso ho ngayon ay pinapaliwanag na po ng ating pamahalang nasyonal through Executive Secretary Ralph Recto and DLG Secretary John Vic Remulla and former DLG Secretary Benher Abalos. Pinapaliwanag na po sa mga mayors ang proseso para po sa Local Government Support Fund. Ang mahalaga po rito, Connie, ito po ay pondo na magagamit ng mga lokal na pamahalaan directly. Ibig sabihin, ida-download po yan sa mga lokal na pamahalaan mismo. At hindi na ho yan dadaan pa sa DPWH. Ayan. Yan po ang isang kahalagahan po nito sapagkat kung lahat po ay dadaan sa DPWH, una-una, masyadong centralized po ang pondo. Pangalawa, magiging mabagal po ang pagsasagawa nga ho ng mga infrastructure projects sapagkat centralized ang sistema. So, Kapag okay. i-download na po ito sa mga local government units, it becomes part of our general fund. Kami na po ang pagpapabid nito, magpo-procure. At the same time, kami ho ang tututok sa implementation and of course, all the way hanggang sa completion po ng mga proyektong ito. So yun po ang kahalagahan po nito, Connie, and meron pong menu na binibigay ang Department of Budget and Management. So yung menu na to, ang mga maaari naming pagpilian, halimbawa mga hospital, medical equipment, infrastructure projects, multipurpose buildings, sa pagdating po sa mga lalawigan, mga farm-to-market roads, at iba't ibang mga social programs po, Connie. So, talagang sa inyo na, diretso na kumbaga yung pondo. Pero syempre, ang tanong parati dyan, may iisa ba kayong kumpas, no, na sinasabi na pagdating ho sa mga safeguards, no, na hindi ho ito magagasta sa ibang mga hindi dapat paggastahan. Kumbaga talagang kung ano yung proyekto, doon talaga mapupunta. Yes, Connie, no? Yes, alam ko po, no? Ang publiko talagang Nagbabantay. nagmabasid Oo, at nanonood syempre. at nagbabantay. At yan po ang maganda sapagkat para sa akin po, no, personally, ang mga mayors po kami ay araw-araw nakaharap sa aming mga mamamayan. No? So, yung aming mga proyektong isasagawa, makikita at makikita po kung hindi kami naging tapat sa paggamit po ng pondo. Because every day we are with our constituents. Halimbawa, kami magtatayo ng isang multipurpose building. Makikita agad ng aming mga mamamayan kung nasunod ba o hindi ang standards. Ito ba ay maayos ang paggawa? Nasunod ba yung disenyo? At kung ghost project yan, agad-agad makikita mo kasi wala kang makikita, di po ba? So, next, because of all of these controversies, anomalies na nangyayari ngayon, mulat na po ang ating mga mamamayan. Alam na nila kung ano yung mga racket, kumbaga, o mga kalokohan ng iba. So, pag may makita po kayo na kalokohan na gagawin ng mga mayors, ay agad-agad isumbong ho ninyo, bakasuhan ninyo, o kayo mismo ang mag-ingay sa social media pag nakikita ho ninyo na
yung mga projects ay not within standards. And of course, kami po as mayors, Connie, because we are the heads of our cities and municipalities. Gusto namin may patupad ang mga proyektong ito dahil para sa ating mga mamamayan po yan. So tututukan ho namin yan ng mabuti and we guarantee that the funds will be used properly. Meron pong menu ho na binibigay ang DBM sa atin. Ito lang po ang pwede naming sundin. Aha. Ang proseso po niyan ay magsasabit po kami ng aming mga project requests and proposals through the DBM portal. No? So dadaan po yan sa pagsasala rin ng Department of Budget and Management. And then sila ho ang mag-approve ng Okay. aming mga isa-submit. Kung hindi yan within standards po sa DBM, then mati-disapprove po yan. Paano yon, sir? Iisang pulisiya lamang, ano? Ibig sabihin, hindi naman bawat lugar may kanya-kanyang direktiba or mandate doon po sa pondo yung paggamit. Iisa lamang ito. It will be yes, it will be a uniform policy. Pero again, kung ano ang sa tingin ng mga lungsod at bayan na priority po nila, kasi iba-iba hong pangangailangan ng mga lungsod at bayan sa buong bansa, Tony, no? So halimbawa kami sa San Juan, kung tanongin nyo kami, ano bang kailangan namin? We need to further improve our San Juan Medical Center. So, At ospital. dahil ang medical equipment po, ang pagsasaayos ng ospital ay kasama doon sa menu ng Local Government Support Fund, anumang pondo aming matatanggap, ilalaan ko po yan sa aming ospital. Maaring sa ibang lungsod o bayan, iba naman po ang kanilang prioridad. Okay. So for as long as it falls within the menu allowed for the utilization of the funds, Connie, ay yan po ang nakikita kong isa-submit ng mga local government units Okay. po natin. What about yung transparency? Parang makita ho, meron ba itong mga website? Kung halimbawa sa inyo po sa MMC, no, sa Metro Manila Mayor's Council, para bang nakalagay doon, kunyari sa inyo pong lugar, sa San Juan, ang mga programa na paglalaanan ay itong ospital, magkano yung budget? May ganun ba? Para makita ho yung transparency man lang? Actually, ganun naman po talaga ang ginagawa ng mga local government units. Remember, meron naman po tayong tinatawag na PhilJeps. Ito po yung ating procurement system na yun naman po ay online. Nakikita naman ho yan ng mga mamamayan. Ano yung mga up for bidding, magkano, ano yung scope of work. No? Tandaan niyo po, ang difference dito is dati po kung infrastructure projects ang pinag-uusapan, ang DPWH po ang nagbibid out yan. Sila nagbibid, sila nagpro-procure, pondo nila, and eventually sila nagbabayad sa contractors. Dito po sa LGSF na tinatawag, ay ida-download na po sa mga LGUs ang pondo mismo. That means kami po, ang mga LGUs ang magbibid out po nito. Yun Kami pa. po ang magbabantay. So, it now falls within our accountability. So, meron ho kaming COA na nagbabantay sa mga LGUs. Meron po tayo mga procurement processes na in place na sinusunod po namin. Ngayon, kung meron ho kayong makitang anumang kalokohan o anomalya sa mga local government units, agad-agad po ipaalam niyo sa mga otoridad. Sumbong po kayo, mag-file po kayo ng mga kaso. And in the end, we will all be transparent about this dahil ito po ay pondo na papasok na sa mga lokal na pamahalaan. Dati po kasi pagdating sa DPWH, in previous years, nakita nga ho natin base sa mga lumalabas sa balita, ay nagkakaroon ng mga ghost projects, mga substandard projects. Minsan ho kasi hindi na yan dumadaan sa mga local government units. Bigla na lang po ang DPWH nagtatayo ng mga proyekto na hindi naman po sinasangguni man lang sa mga lokal na pamahalaan. Kaya ho minsan nagkakaroon ng problema because bigla na naguhukay, bigla na nagtatayo ng mga proyekto. Ngayon po, dahil kami na po ang accountable, Connie, that is the difference. The accountability now falls on the shoulders of the mayors. Kasi pumasok na ho yung pondo sa amin, yun po ang kaibahan po rito. Okay, pero itong paghingi po ng pondo kada lugar po dito sa Metro Manila, paano madidetermina? Depende ho yun? Kumbaga ang i-release sa inyo mismo ng DBM yung pondo? Depende ho sa proyekto ninyo? Ang DBM po is fixing a formula in terms of how to allocate and distribute the funds. So yun po ang inihintay ho namin sa ngayon. Ang mga pagpupulong po na nagaganap sa ngayon ay pinapaliwanag ko sa amin ang proseso, pinapaliwanag ko sa amin ang mga maaaring pagpili ng mga proyekto. At kami naman po ay naghihintay na lang sa final directive po ng ating national government. Once they say, pwede na ho mag-submit ng mga proposed projects, magsisimula na po kami. Ngunit ang nangyari ho ngayon ay isang consultation process. At again, Connie, na nagpapasalamat po tayo kay Pangulong Marcos sapagkat kinukonsulta po ang mga mayors, kinukonsulta ang mga governors,
kinukonsulta po ang mga lokal na pamahalaan, ano bang mga kailangan namin, at ano yung mga prioridad sa aming mga lungsod, mga bayan, mga lalawigan. Ganun din po sa mga barangay. Oo. Pero ito ho, para lang mas malinaw, hindi na yung mayor ang magsasabi kung magkano. Bagkus, ang hihingin nyo, ang ibibigay ninyo ay yung proyekto na mapagpipilian dun sa menu. And then DBM ang hong magbibigay ng pondo para doon. Depending on sa nakalagay ho ba sa kanila yung amount o kayo mismo ang dapat magbigay po ng amount? We are waiting po for the So wala final pa. Okay. allocation or distribution Oo. from the DBM. So sa ngayon, hindi pa ho namin alam. Halimbawa, kami sa San Juan, hindi ho namin alam magkano ang matatanggap namin. I see. Ngunit kung halimbawa, let's say for example lang po, Connie, no, makatanggap ang San Juan ng 50 million pesos. If that is the amount that we will receive, then the city government can decide saan ba niya gagamitin ito. At I kung see. ako, tanongin po ninyo, gagamitin ko ito sa aming ospital. Ngayon, depende ho yan sa ibang mga lokal na pamahalaan, ano ang kanilang mga priority projects po. O kung saan sila nagkakaroon ng kakulangan sa pondo, doon nila dapat gamitin yan. For as long as papasok po doon sa menu na pwedeng pagpilian na mga galing mo po sa DBM. Okay. Papaano ho yung mga, kasi Metro Manila mayors lang ito, hindi ba? Yung 57 billion. No, Hindi Connie. ba? Hindi The ba? 57 billion is for the entire na. country na Okay, po good. yan. Malinaw Hindi po. ho yan sa Malinaw. Metro Manila Nagulat lang. nga ako kasi. Nagkataon lang po na inuna lang po ang Okay. aming pagpupulong dahil we are just within Metro Manila. Next meeting will be with the League of Cities of the Philippines na po. No? So ako rin po ang National President ng Sa mga probinsya. LCP. So one by one ho, pinupulong I na ni see. Executive Secretary Ralph Recto ang Okay. mga mayors through the leagues dahil alam niyo sa buong Pilipinas halos 1,500 po ang ating bayan at 149 ang mga lungsod, no? So that's close to 1,700 LGUs already. So kailangan nga through the leagues, kami ho yun, yung mga head ng mga liga, kami ho ang co-coordinate pa magkaroon ng pagpupulong para mapaliwanag po ito one by one sa ating mga mayors. And I'd like to emphasize, Connie, hiwalay pa po ito sa Oo. 60 billion Iba na pa. meron din for the classroom construction. Yun na nga itatanong Hiwalay ko pa po yan, Okay. Tatanong ko nga ho. Hiwalay na pondo pa ho yan. So, meron pa ho tayong espasyo kung sakasakali para dun sa mga bagong paaralan. Medyo masikip na ho, 'di ba? Ang ating kasi medyo commercialized din ang marami pong bayan diyan sa inyo. Opo, so this is what will happen po, no? Number one, yung DepEd fund na ito, in fact, it is in the national budget already. Yes. Ito po ay para sa mga lungsod at bayan at mga lalawigan na gusto magsagawa ng classroom construction. Now, in the provinces, mas may lupa pa ho sila Yes. kasi there's room for horizontal development. Mas malaki po ang kanilang mga lugar na Lupain. pwedeng pagtayuan ng mga classrooms. Pagdating ho sa Metro Manila, mas limited na po. So, again, I will use San Juan as an example. Meron ho kami mga kasalukuyang 1 and 2-story old school buildings na pwede na ho naming gibain upang magbigay daan sa mga 8 stories, 12 stories na buildings. Pero We are not limited to 1, 2, 3, or 4 stories only, Connie. We are allowed to go higher based on the requirements and our needs. Oo. So mas maganda kasi mas moderno na yung mga maitatayong eskwelahan, kumbaga sir. Tama po yan. At may And pondo. we will follow the DepEd guidelines. Meron hong pinaliwanag na guidelines po namin sa amin si Secretary Angara na dapat kung ano man yung guidelines po ng DepEd, yun po ang aming susundin. Okay. Para lang mas malinaw, sir, ha? Ito na yung Opo, aking yes po. itatanong. Wala naman ho daw bang connection nito sa 2028 elections? Parang nanliligaw, di ba? Ang Malacanang di umano. Alam mo na mga iniisip po dito ng ating team mula, no? May mga reaction tayo dito. Para ho mas malinaw, kayo nang sumagot. Wala naman po ako nakikitang connection sa 2028. Una-una, it is only February 2026. No? So, napakalayo pa ho ng susunod na halalan. At next, hindi naman po tatakbo si Pangulong Marcos ulit. He is not allowed to run again for president. Ang nakikita ko ho rito, he is just being true to his promise to empower local government units. No? Dahil nga ho, yung mga naging problema nitong nakaraan, pagdating ho din sa mga infrastructure projects, very centralized po dati sa DPWH. Yung mga pangangailangan din po ng mga lokal na pamahalaan, minsan hindi natutugunan. At dahil rin nga ho sa mga ghost projects, mga substandard projects, pagbabaha, kakulangan sa classroom. So all of these projects po, all of these issues, can be solved
through the empowerment of LGUs. And Oo. alam ko naman po ang katanungan ng marami, no? Paano yung accountability? Sigurado ho ba tayo magagamit ng wasto ang pondo? Yun po yung paniliwanag ko kanina. The accountability now lies on the local government units. And we are ready to take on this challenge. Sabi ko nga sa mga kapwa nating mayors, tayo po ay nag-host ng isang Mayor's Dialogue sa San Juan Alright. about 2 weeks ago. 242 city and municipal mayors po ang pumunta dito sa San Juan for this dialogue. Kasama ni Secretary Angara at Senator Aquino. Alright. Sabi ko nga sa mga kapwa ko mayors, it's our time to shine. Pakita natin na kaya ng mga lokal na pamahalang ipatupad ng wasto ang mga proyektong ito. Sawang-sawa na kami sa mga usapin ng mga kurakot, di ba? So, ito Tama naman. po yan. Pakita ho natin. No? Ako, Will sa lahat you ng police mayors your na own nanonood at members? nakikinig ngayon, pakita natin na kaya po nating ipatupad ng tama at wasto po ito. Nabanggit nyo kasi kanina, panghuli ko na lang po ito nabanggit nyo kanina, magsumbong kung may mga nakikita. But ang tanong din, sa inyo po, bilang kayo ho ay head din ng MMC at saka sa mga probinsya rin, paano ho ba yun? Will you police your own ranks? Pwede ba sila magsumbong po sa inyo po mismo, sa inyong... Oh, definitely. Alam nyo, tindahan? Connie, ako, I will again use myself as an example. I am accountable to my people. Binoto po tayo ng aming mga mamayan sa San Juan, pinapagkatiwalaan po kami. At ito kaya ko pong isigaw, walang ghost project sa San Juan, walang substandard projects, at hindi ho kami nadadamay sa anumang usapin pagdating sa anomalya sa mga proyekto. At anumang makita ho nilang kamalian sa paggamit ng pondo, agad-agad sumbong niyo sa mga otoridad. Meron tayong mga higher authorities na pwede pagsumbungan. Nandiyan po ang media, nandiyan ang social media. Kumbaga, many options for people to speak up kapag nakita nilang may mali sa mga proyektong ito. At again, because of all of these controversies, namulat na po ang ating mga mamamayan sa mga kalokohan, sa mga racket, kumbaga. At dapat ang mga mamamayan natin mismo ang pagsalita pag makita nga nilang may mga mali sa mga pagpapatupad ng mga proyekto. Alright. At kami namang mga mayors po, we will ensure also na tama po ang execution po nito. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag at marami din ho kaming kumbaga impormasyon na bago na nakuha po sa inyo. Thank you so very much. Yes, maraming salamat. Tawag lang po pag may katanungan. Ayan, tatawag po kami ulit at magbabantay syempre dito sa Pondo ng Bayan. Yan po naman si San Juan City Mayor Francis Zamora, ang presidente ng Metro Manila Council.